Hello mga bata! Last time, ginawa nating super smart na game partner yung microbit natin. Naaalala nyo ba kung paano natin siya tinuruan kung paano maglaro ng rock, paper, scissors gamit yung on-shake block? Tapos, pumipili pa siya ng random number para malaman kung ano ang ipapakita niya. Ang galing, di ba? Ngayon naman, subukan natin gamitin ngayon yung nalalaman natin about sa on-shake block and gamitin natin siya into something even more useful. Yung microbit natin ay may special sensor na tinatawag natin na accelerometer. Para lang siyang motion detector. At kung naaalala natin, nagamit na rin natin siya sa mga previous lessons. Naaalala niyo pa ba kung paano natin ginamit yung pag-shake para ma-start yung program para sa rock, paper, scissors? Gagamitin din kasi natin yung same idea na yon for today's project. Pero this time, gagawin nating mini car alert system yung microbit na nagre-react kapag nabangga yung mini car natin. Ano nga ba yung best way to alert someone? Oo, gagamit tayo ng sound. Gagamitin natin yung microbit para mag-play ng isang melody kapag nakaramdam siya ng pagbangga o pag-shake. Magsisimula tayo gamit yung on-shake. Pero imbis na magpapakita ng icon, magpe-play siya ng melody. Para magawa yan, punta tayo sa music category sa toolbox. Then, i-drag natin yung play melody block papunta sa loob ng on-shake block. Pagka-click mo ngayon sa melody block, lalabas yung maliit na piano. Pwede ka rin mag-click sa squares para gumawa ng sarili mong tune or pumili ng ready-made melodies sa gallery. Pwede mo ring baguhin yung bilis niya by replacing the beats per minute value. Ayan, one short sound is good. Pero paano kung gusto natin siyang gawin paulit-ulit na para bang isang totoong alarm? Instead of copying the same block twice, gagamit tayo ngayon ng loop. Tutulong yung loop natin para sabihin yung microbit natin na ulitin yung code automatically. Para magawa yan, punta muna tayo sa Loops category sa toolbox ng MakeCode. Hanapin natin yung block na may nakasulat na repeat times. Pwede rin nating baguhin yung repetition o kung ilang beses uulitin yung code. Subukan natin ngayong ulitin ng 2 beses lang. Para magawa yan, palitan lang natin to ng 2. Pagkatapos, ilagay natin yung play melody block papasok sa loob ng loop. After nyan, pwede rin tayo maglagay ng isa pang melody block after ng nagawang loop melody. Nice! Nabuo na natin ngayon yung code ng mini car alert system natin. Ngayon, pwede na natin siyang ilagay ngayon sa totoong microbit. I-connect lang natin yung microbit sa computer natin. Pagkatapos, i-click na natin yung download button. Okay na. Pagkatapos niyan, pwede niyo na siyang idikit sa laruang kotse nyo. Para kapag nabangga siya o nasipa yung kotse, gagana yung alert system natin. Ang dami natin natutunan today. Una, ginamit natin yung accelerometer ng microbit natin para ma-detect kung kailan gumagalaw o nababangga yung laruang kotse natin. Gumawa rin tayo ng sarili nating melody gamit yung play melody block para tumunog yung microbit kapag na-trigger yung alert system. At para mas maging realistic, gumamit rin tayo ng loop para ulitin yung tunog ng alert system natin nang hindi na kailangan i-copy-paste yung code. As a hands-on activity, pwede mo pa bang i-improve yung project natin ngayon? Pwede mong subukang dagdagan ng flashing light o ibang melody yung mini car alert system natin. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!